Nais mo bang magkaroon ng isang pambihirang karanasan sa paglalakbay? Halina't samahan ako sa isang kakaibang adventure patungo sa pinakatanyag na talon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa paglalakbay na ito, mararanasan natin ang isang exciting na boat ride na tinatawag na Shooting the Rapids. Ito na yung pang-11 na Lagaslas o Shooting Rapids na ating dinadaanan. Mapamangha sa mga boatmen na bihasa sa pag-navigate ng malalakas na lagaslas habang tinatahak ang makipot at mabatong ilog. Magsisimula ang ating biyahe gamit ang motorsiklo sa bayan ng Cavinti sa Laguna. Bibisitahin natin ang Bumbungan Eco Park. Papasyalan din ang ilan sa mga historical landmark sa bayan ng Pagsanhan. Hanggang marating natin ang ating destinasyon, ang Pagsanhan Falls. Pagsanhan Falls! Woo! 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 Ano po ba ang katotohanan sa issue na to na ang Pagsanhan Falls, ang pangalan talaga niya ay Cavinti Waterfalls? Una, hanap muna tayo ng pwede nating kainan dito sa parte ng Lumban, Laguna. Ito yung sinasabi ng local dito na puntahan natin, ang sarap. Pangalan pa lang ng restaurant, ang sarap. Mukhang masarap talaga dito. Tingnan natin kung talagang masarap yung pagkain nila. Ito yung in-order natin na pagkain, sweet and spicy pansit. Dito po yan sa bayan ng Lumban. Tapos yung sahog niya, lechong kawali. Yan. Ito yung mismong pinaka-pansit niya. Oh. Ito pa isang in-order natin dito sa Ang Sarap, dinakdakan. Yan. Para sulit na sulit yung biyahe na ginagawa natin dito sa Laguna, kailangan natin tikman yung masasarap na pagkain nila dito. Ngayon muna natin yung pansit asama yung lechong kawali. Panalo. Napakasarap nito, guys. Tikman naman natin yung kanilang dinakdakan. Oh. Panalo din yung dinakdakan nila, no? sarap. Sarap din. Ang ganda ng spot na to. Imagine, kumakain ka sa isang maayos na restaurant, masarap na pagkain. Tapos yung tanawin na makikita mo habang kumakain ka, yung Caliraya Lake. Busog ang tiyan mo, busog ang mata mo sa magandang tanawin. Tapos na po tayong kumain. Ngayon magpapatuloy na yung biyahe natin. Ang destination natin, papunta po tayo ng Bumbungan Eco Park. Located po yan dito sa bayan ng Cavinti, Laguna. So sa ginagawa nating pag-ikot dito sa probinsya ng Laguna, sinusubukan natin na puntahan yung mga tourist spot sa mga bayan-bayan na ating madadaanan. Lalo na yung mga kilala talaga na pasyalan. Mula po dito sa lugar kung nasaan tayo ngayon ay magbabiyahe pa tayo ng 15 minutes, 9.5 kilometers, hanggang marating natin ang Bumbungan Eco Park ng Cavinti, Laguna. Meron tayong nakikitang lake dito sa mapa. Ito sa kaliwa natin. Ito pala yung Lumot Mahipon Lake. Ang ganda rin, oh. Wow. Hanap tayo ng pwesto rito para makahinto. Tingnan natin yung Lumot Mahipon Lake.
Ito, meron ditong spot. Wow! Ito pala yung nakikita natin sa mapa na lake dito sa bayan ng Cavinti. Kung makikita natin dito, merong mga bangka doon sa lake, oh. Nanguhuli sila ng isda. Doon naman sa may bandang kanan natin, nakakita ako ng mga nagka-camping. May dala pa silang sasakyan. Bukod po doon sa Caliraya Lake na nakita natin, ito pa pala yung isang magandang lake dito, Lumot Mahipon Lake. Dito pala sa probinsya ng Laguna, pagka napunta na kayo sa bayan ng Lumban, ang dami nyo na talaga ditong madadaanan na mga lake. Bukod doon sa Laguna de Bay na pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Ito na yata yung Bumbungan Eco Park. Welcome Barangay Tibatib, Cavinti, Laguna. Pasok tayo dito. Okay, so narating na natin itong Bumbungan Eco Park. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating makita rito at may bahagi sa inyo. So bago tayo pumasok, kailangan nating dumaan dito sa Tourism Office. And dito mababasa natin yung rate nila. Ayan, ito yung Bumbungan Eco Park. Ang babayaran ng Cavintiin o yung mga lokal dito sa Cavinti ay 35 pesos. Sa kagaya natin, local and foreign tourists, 50 pesos naman yung babayaran nyo. At kung gusto nyo naman gumamit ng cottages para naman sa mga Cavintiin, ang babayaran nyo po ay 250 pesos. Sa kagaya natin ng mga tourists, 350 pesos naman po yung babayaran natin. Pwede na rin po kayo dito magbayad kung kayo po ay nagpaplano na pumunta doon sa kanilang Cavinti Underground River and Cave Complex. At pwede na rin kayo dito magbayad kung gusto nyo pumunta ng Cavinti Falls o mas kilala ng nakakarami na Pagsanhan Falls. Ito yung mismong pinaka-tourism office nila. Ayan, makikita nyo sila, sir. Nahiya si sir. Ayan. Ayan sila, ma'am. Sila po yung makikita nyo rito pag magbabayad na kayo dito sa Bumbungan Eco Park. Hello, ma'am. Hello po. So kung kayo po ay nagpaplano din na libutin ang ganda ng Cavinti, Laguna, yan, diretso na po kayo dito sa mismong pinaka-tourism office ng Cavinti para malaman nyo po yung mga babayaran nyo sa entrance fee sa mga tourist spot na gusto nyo puntahan dito po sa bayan ng Cavinti, Laguna. Ito ang Bumbungan Eco Park, isang kilalang destinasyon sa Barangay Tibatib, bayan ng Cavinti, sa Laguna. Ito ay isang natural na parke na matatagpuan sa paligid ng Bumbungan River. Dito ay makikita ang umaagos na tubig sa basang tulay ng Lumban Caliraya Cavinti Road, na siyang kinagigiliwang paliguan ng mga lokal at turista dahil sa bagsak ng tubig na nagmumula sa ilog na naging isang waterfalls. Isa sa mga tampok ng Bumbungan Eco Park ay ang kanilang tulay na mula sa itaas ay nag-aalok ng magandang tanawin ng ilog at nakapalibot na kagubatan. Ang lugar na ito ay perpekto para sa mga pamilya, barkada, na naghahanap ng tahimik at magandang lugar upang magpahinga at mag-reconnect sa kalikasan. At mula po doon sa mismong pinaka-tourism office dito sa Cavinti, Laguna, konting lakad lang at mararating nyo na ang Bumbungan Eco Park. Ano boy, kumusta? Sarap maligo? Sarap maligo? So itong ilog ay tinatawag daw na Bumbungan River. So kung makikita natin, ito yung kalsada, tapos umaagos yung tubig pababa dito. Ito yung tubig na rumaragasa pababa mula doon sa kalsada na nanggagaling doon sa Bumbungan River. So nagmimistulang waterfalls yung tubig na bumabagsak dito, dire-diretso dyan sa ilog.
Ito pong kalsada na dinadaluyan ng tubig na nagmumula po doon sa Bumbungan River. Ang sabi po nung mga nakausap natin na dati, nadadaanan to ng mga motorista papunta doon sa mismong pinakataas. At dahil nga daw po malimit ang aksidente, kaya daw po napagdesisyonan na ito daw po ay isarado na. At ngayon ay isa na ring tourist spot dito po sa bayan ng Cavinti, Laguna. At ginawa na nga pong Eco Park. Kaya po ngayon, ang daan doon sa mismong pinakataas kung kayo po ay pupunta sa kabilang barangay o kabilang bayan. So dahil andito tayo ngayon sa tulay, kitang-kita natin yung bagsak ng rumaragasang tubig na nanggagaling doon sa may Bumbungan River, umaagos doon sa kalsada. So dati diyan dumadaan ng mga motorista, no? Gaya ng sinabi ko kanina. Yan, kaso yan putol na. Kaya ngayon dito na sila dumadaan sa may tulay, paakyat doon sa kabilang barangay kung tayo ay pupunta ng ibang bayan naman, kagaya ng Pagsanghan na kung saan doon tayo ngayon pupunta. Napuntahan na po natin ang Bumbungan Eco Park dito po sa bayan ng Cavinti, Laguna. Ngayon, ang ating destinasyon, pupuntahan na natin ang bayan naman po ng Pagsanhan. Doon na po tayo maghahanap ng matutuluyan natin. Hanap tayo ng hotel or transient for overnight. Dahil kinabukasan, papasyalan naman natin ang kilala ng lahat sa pangalan na Pagsanhan Falls. Pero ngayon daw, ito daw ay tinatawag na Cavinti Falls. Yan, bukas malalaman nyo po yung totoo kung ano po ba talaga ang nakakasakop na bayan sa mas kilala ng nakakarami na Pagsanhan Falls. So ngayon, magbabiyahe pa tayo ng 14 minutes mula dito sa poblasyon Cavinti, Laguna, 7.9 kilometers. Let's go, time check, 5:14 PM. Itong dinadaanan natin na kalsada, ito yung Pagsanhan Cavinti Road. Basta talaga mabubundok yung mga probinsya na napupuntahan natin, oh. Ganitong mga kondisyon ng daan yung dadaanan nyo dito. Puro bituang manok yung pagkakadesenyo. Smooth na smooth yung ride niyo dito dahil ang ganda talaga ng kalsada. Andito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto lang naman na pagmumotor, narating na natin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. So pag nakakita tayo dito ng pwede nating tuluyan, magtanong-tanong na tayo. Kuminto si Suki, may nakita yata rito. Ay, ito, Pagsanhan Falls Boat Ride Station. Ito, meron dito. Tanong na tayo dito. Dito na kami nagdesisyon ni Suki na matulog dahil dito mismo sa JJ's Event Place, meron silang boat ride station. So dahil ang destination natin bukas ay ang Pagsanhan Falls, kaya dito na tayo mag-overnight stay. Ito yung room na tutuluyan natin for overnight. Yan. Merong isang kama, air condition. Yan. Ito naman yung CR nila. Hello. Yan, ito yung CR nila. Shower, okay din. Ang binayaran po natin sa kwarto na to ay 2,000 pesos for overnight. So okay na to para makapagpahinga kami ni Suki para sa adventure natin kinabukasan. At ang kagandahan dito sa room na to, magbabayad kayo ng 2,000 pesos, mayroon silang swimming pool. Yan. So pwede tayong maligo dyan mamaya. Okay, nakapagpahinga na tayo, nakapag-overnight stay na tayo dito sa JJ's Event Place. So ngayon, alas 12 pa yung schedule natin para sa ating boat ride papunta doon sa Pagsanhan Falls. So ang gagawin muna namin ni Suki ngayon, dahil ngayon ay nasa alas 9 pa lang ng umaga, iikot muna tayo dito sa bayan ng Pagsanhan at hahanap tayo ng restaurant na pwede nating kainan para magkaroon na rin kayo ng idea kung kayo ay magpaplano na ikutin din ang Pagsanhan, Laguna.
masasabi ko na hindi kumpleto yung ginagawa nating pag-explore dito po sa bayan ng Pagsanhan kung di natin pupuntahan yung pinaka-arko nila dito. Isa po yun sa mga historical landmark dito sa bayan ng Pagsanhan. At isa rin sa pinakamatandang landmark dito yung simbahan nila, yung Guadalupe Church. Pupuntahan natin ngayon yan. Andito na tayo sa mismong pinaka town proper ng Pagsanhan, no? Ito pala yung simbahan dito sa Pagsanhan, yung Guadalupe Church. Dito muna tayo. Puntahan natin. Ito ang Pagsanhan Church o mas kilala bilang Our Lady of Guadalupe Parish Church. Ito ay tinatag noong taong 1687 ng mga paring Franciscan sa ilalim ng patnubay ni Padre Agustin de la Magdalena. Ang pangunahing altar ng simbahan ay ang imahe ng Nuestra Señora de Guadalupe, ang patrona ng simbahan, na siyang nagbigay ng pangalan dito. Bukod sa relihiyosong kahalagahan, ang Pagsanhan Church ay isa na ring popular na destinasyon sa probinsya ng Laguna. Ang simbahan ay nagkaroon ng maraming pagsasaayos sa mga nakaraang taon upang mapanatili ang kanyang orihinal na ganda at istruktura. Ito ay nagsilbing isang mahalagang bahagi ng pamana ng Pagsanhan at isang sentro ng pananampalataya para sa mga residente at mga bisita. Ito naman yung kanilang mismong pinaka-munisipyo dito. Ang ganda rin ng pagkakadesenyo. Ancestral. Ang dami nating makikita rito ng mga ancestral na mga bahay. Dito tayo sa kaliwa. Dito nakapwesto yung pinaka-arko nila. Puntahan natin. Ito na yung arko dito sa Pagsanhan. Ito talaga yung isa sa gusto kong makita dito eh. Lipat tayo dun sa kabila para makita natin yung mismong pinakaharapan. Ayan ang arko ng Pagsanhan. Tapos mababasa natin dun sa pinakataas, merong nakasulat na Pagsanhan 1878, 1880. Kung makikita natin talagang may kalumaan na, pero na-preserve pa rin nila na ganito yung kondisyon, maayos. Tapos doon sa mismong pinakataas, parang may nakikita kong rebulto na leon yata yun o tigre. Isang karangalan yung napupuntahan natin, yung mga matatagal ng mga landmark sa mga probinsya o bayan na napupuntahan natin. At masaya ako na naibabahagi ko sa inyo kagaya nitong arko ng Pagsanhan. Okay, pasok na ulit tayo dito sa arko ng Pagsanhan. Ayan o. Wow. Alright. Hindi natin nadaanan kahapon yung mismong pinaka-arko. Gawa nga ng sa kabila tayo dumaan. Nanggaling tayo ng Lumban, tapos Cavinti. Tapos ito nga yung Pagsanhan. Pero kung ang magiging way ninyo sa kabila naman, sigurado dadaanan niya ang arko ng Pagsanhan. Dahil nandito na tayo ngayon sa mismong pinaka-town plaza, dito na tayo kakain. Dahil marami ng mga establishmento dito na pwede ninyong pagpilian, yung mga restaurant. Hahanap na lang tayo dito. Lani and Dennis Eatery. Dito na lang siguro tayo kakain. Chicksilog, leg pork. Tapos meron na siyang kasamang egg. At meron na rin kasamang sabaw. Kapag ang in-order nyo dito, kahit anong klaseng silog, meron na siyang free soft drinks. Nag-order din tayo ng gulay. Ito, chop suey. So, magandang kapares ito ng ating fried chicken. So, mapapansin niyo, sinasabi ko minsan, masarap yung pagkain. Yun na totoo. Yun yung panlasa natin, sarapan tayo sa pagkain nila. Pero sa mga ginagawa nating paglalakbay, nakaka-encounter din kami minsan ng mga restaurant na talagang hindi tayo nasasarapan na kainin yung mga pagkain na nabili natin sa kanila, no? So para hindi na rin masira yung kanilang restaurant, hindi na natin sinasabi sa inyo at hindi na rin binabahagi. So pinipili lang din namin
yung ire-recommenda namin sa inyong restaurant kapag ka nagustuhan namin. Ang presyo nga pala ng Chicxulog na ating nabili ay 130 pesos only. Malaki yung serving nila, pati yung kanilang chop suey na halagang 200 pesos. Sulit na po yan. 2 to 3 persons. Okay na okay na. Ready na tayo for boat ride. Dito rin tayo sasakay sa ating tinuluyan dito sa JJ's Event Place. Merong ilog dito, bababa lang kayo, papunta roon sa pinakadulo, doon yung sakayan ng bangka. Lahat ng mga turista na magpaplanong pumunta ng Pagsanahan Falls, kailangan yung magsuot ng vest at ng helmet. So included na to sa babayaran natin for 1,450 per head, kasama na to. Life vest check, helmet check. Tara na sa Pagsanahan Falls. Okay, let's go. Nakasakay na tayo sa bangka. Papunta na tayo sa Pagsanahan Falls. So ngayon hinihila na tayo ng isang demotor na bangka. Pero sa banda ron, sa may mga lagaslas, mano-mano na yung gagawin nila dito para makapunta tayo dun sa Pagsanahan Falls. Okay, so wala na yung dimaki ng bangka na humihila sa atin. So ito na yung simula ng lagaslas o yung shooting rapid na dadaanan natin. Yan, mano-mano na yung gagawin natin. Tingnan nyo si Kuya Joking, oh, laki ng katawan. Talagang batak na batak dito sa lagaslas. Hindi biro yung ginagawa ng mga bangkero dito, no, para mapuntahan lang natin yung Pagsanahan Falls. Masasabi ko na talagang challenging sa kanila yung ginagawa nila. Madala lang nila yung mga turista na nagnanais na masilayan ang ganda ng Pagsanahan Falls. Tumatapak siya doon sa mga bato para makatawid tayo dito sa unang lagaslas na ating dinadaanan. Pagkatapos nating tawirin yung unang lagaslas, ngayon ay mano-mano ulit na nagbabangka o nagsasagwan yung mga bangkero. Kaya medyo may kalaliman na rin yung ilog na dinadaanan natin. Papunta ron sa susunod na lagaslas na tatawirin natin. So ito na, pangalawang lagaslas na yung dadaanan natin. So bali 16 na lagaslas yung dadaanan natin na to. Nakakadalawa pa lang tayo. Yan, mahatake na ulit si Kuya. Grabe, lakas nila. Hindi biro tong ginagawa nila dito. Masasabi mo na talaga yung mga galawan ng bangkero natin na kasamahan ay talagang eksperto na sila sa kanilang ginagawa. Yung mga kilos nila, makikita mo, maliliksi, malalakas talaga. So ngayon, yung ilog na dinadaanan natin, ito ay sakop na ng Cavinti at ito yung tinatawag nila na Bumbungan River. So dito sa kanang bahagi natin, sabi ng mga bangkero, ito daw po ay parte ng bayan ng Cavinti. At dito naman sa kaliwang bahagi natin, ito ay parte naman ng bayan ng Lumban. So habang binabaybay natin ang ilog ng Bumbungan River, tingnan nyo naman yung mga kabundukan o yung mga limestone, yung mga bato. Grabe, ang ganda ng tanawin dito, kaya hindi kayo maiinip habang kayo ay nasa biyahe o papunta dun sa waterfalls. Ang ganda ng tanawin dito. Ito na tayo, pangatlong rapids na o yung lagaslas yung dadaanan natin dito at ito raw yung pinaka-prone accident area dito dahil ang lalaki ng mga bato. O ito na yung pang-apat na lagaslas o rapids na dadaanan natin. Nakikita ko rin na mabato. Malakas ang current ng tubig. Grabe ang tatag ng paa ni Kuya. Imagine, tamo, ang tutulos ng mga bato, dinadaanan lang niya. Pag dumadaan tayo sa lagaslas, talagang hindi natin maiwasan makaramdam ng kaba. Dahil yung bangka natin, umaalog, gumegewang-gewang. Dahil nga kinokontra ng dalawang bangkero natin yung bawat dulo para lang mabalanse.
Itong lagaslas na dinadaanan natin ngayon, ito yung mahaba, no? Punong-puno ng bato sa gilid. Two-way, no? Sa kabila dumadaan yung iba, oh. Ayan, mga nakasabayan natin. Mga foreigner. Okay, pang-siyam na lagaslas na tayo. Bali, 7 lagaslas na lang yung dadaanan natin at mapupuntahan na natin ang pinaka-highlights ng vlog natin, Pagsanhan Falls. Woo! Taas to ah. Si Kuya parang si Spider-Man ah. Pakahusay. Ito yung bundok na gumuho dito Kuya, no? Yung pinakapadar ng bundok. Grabe oh, ang laki ng damage pala, no? Mga bato. So buti na lang nung mga time na gumuho ito, walang turista na nadamay, no? Uy, may bakal, may tubo. Uy! Pangilan lagaslas to? Pang-10? Pasyam. Pang-10. Naglalaki yan ng mga batong bundok na dinadaanan natin. Tapos maapal din yung mga punong kahoy na nakikita natin. Kaya talaga namang lunti ang kapaligiran din yung nakikita natin dito. Ito na yung pang-10 lagaslas na dadaanan natin. Oh, may malaking troso. Ang laki ng puno. Yung kulay ng tubig dito sa Bumbungan River na dinadaanan natin, kulay green. Sabayan mo pa ng berdeng kapaligiran na nakapaikot sa atin habang nakasakay tayo sa bangka. Meron ako nakikita rito na dadaanan natin. Waterfalls, tinatawag daw nila itong Talahi Falls. Wow! Ang kagandahan dito, pwede kayong mag-stop over pagka andito na kayo sa may Talahi Falls. So itong Talahi Falls, sabi ng mga bangkero, ito daw ay hindi nauubusan ng tubig. Kahit daw tag-araw, talagang makikita natin na malakas ang bagsak ng tubig na yan. Mula doon sa pinakatuktok ng bundok na bato, nakikita natin dito. Hanggang doon sa mismong pinakababa, sobrang taas. Nakakalula din eh. Ayan o. Tingnan nyo kung gaano kataas yung Talahi Falls na makikita nyo rito. Wow! Ito nga pala yung kasama natin na bangkero, si Kuya Joking. Kung mapapansin ninyo, yung mga katawan nila talagang maskulado, no? Kuya, ilang taon na po kayo nagbabangka dito sa Pagsanhan Falls? Bali, 26 years na, sir. So sa 26 years po na yan, talaga namang nabihasa na kayo sa pagdadala ng mga turista doon sa Pagsanhan Falls gamit ang bangka, no? No, sir. Saka nakaka-encounter din ng mga aksidente, katulad ng pagdudulas namin. Hindi naman inaasahan yun kasama sa trabaho. Kuya Mario, ilang taon na po kayo nagbabangka o nagsasagwan dito sa Pagsanhan Falls? 12 taon na po, sir. So si Kuya Joking, 26, kayo naman yung 20 years. So sa 20 years po, kumusta naman po ang experience? Ayos naman, oh. Minsan hindi namin kagustuhan namin. Minsan kami nagkakasugat, nadadapa, nababalian. Habang tayo ay nakasakay sa bangka at pinagmamasdan ang mga galawan ng mga boatman na kasama natin, maiisip mo talaga kung gaano kahirap at kadelikado ang kanilang trabaho. Sa bawat patak ng pawis ng pagsagwan sa ilog, pagtulak ng bangka, pagtakbo at pagtapak sa mga bato na walang kahit anong proteksyon sa paa. Pinipilit nilang hindi maramdaman ang sakit at pagod. Mabuhay lang ang kanilang kanya-kanyang pamilya sa marangal na trabaho. Kaya saludo ako sa lakas at kasipagan ng mga boatmen dito sa Pagsanhan. Ito na yung pang 11 na lagaslas o shooting rapids na ating dinadaanan. Yan! Napaagilas talaga ni Kuya Mario. Napakalupit. Yan, meron tayong nakasabayan dito na foreigner sa harap natin.
So talagang masasabi natin na hindi lang sikat sa mga local tourists itong Pagsanhan Falls dahil talagang napakarami nating nakikita ng mga foreigners. Meron tayong dadaanan dito na mga tubo. Grabe oh. Tingnan nyo kung gaano katindi yung pagdadaanan ng mga bangkero dito oh. Tingnan ninyo, yung bangka natin hindi na sumasayad sa tubig at tubo na lang yung dinadaanan natin para makatawid tayo dito oh. At ramdam na ramdam natin yung tubo sa upuan natin. So napansin natin yung dinaanan natin kanina, mga tubo. So sabi ng mga bangkero natin, ginawa daw nila yung pamamaraan na gano'n para daw maiwasang masira yung bangka nila. Dahil may kamahalan yung bangka na ginagamit natin, gawa daw ito sa fiber, sabi ng mga bangkero. At yun, dahil nga matutulis yung mga bato, kaya iniiwasan talaga nila. Habang tayo ay nasa biyahe, yan, nahawakan natin yung Bumbungan River. So pwede tayong maghilamos. Refreshing. Sarap sa pakiramdam. Sarap dito. Pasikip ng pasikip yung dinadaanan natin. Talagang halos bangka lang yung nakakadaan. No? Tinan nyo yung galaw ng paa ni Kuya Mario. Ano, kanan. So lahat ng mga bato na dinadaanan natin, doon tumatapak yung mga paa nila. Tapos ngayon, hinihila tayo pataas. Oh, grabe. Ramdam natin yung mga bato sa upuan natin. Oh. May mga part dito na mababaw yung tubig. Ito naman yung suporta na ginagawa ni Kuya Joking. So siya naman yung nagbabalanse doon sa likod. Ayan. Ito na yung tinatawag ng mga bangkero natin na Skyway. Bakit tinawag na Skyway ito, Kuya? Ito. Kapag daw mataas yung tubig doon sa kabila ang daan, sa Skyway. So ito daw yung tinatawag nilang C5. Palabiro din yung ating mga bangkero kaya nalilibang tayo. Mabait nila. So ito, tubo na naman yung dadaanan natin. Pakyat. Oh! Ila! Oh! Tingnan nyo naman kung gaano ka-majestic yung lugar na dinadaanan natin. Oh? Yung mga naglalakihin ng mga bato. Mas makikita natin may mga lumot na kulay green. Ayan, oh. Okay, so ang rapids pala na dadaanan ngayon, dati 16 daw, ngayon 70 na. So nakadaan na tayo doon sa sinasabi nila na Skyway. Yun daw yung pang 16. Oh, yan. So ngayon, naramdam natin yung pagod. Hindi kaya joking. Dahil talagang mataas yung inakyat natin na yun, oh, yung pinakatubo para daanan lang ng bangka. Kaya makikita ninyo na talagang nagpapahinga sila pag nakaramdam sila ng pagod. Ito na yung last na dadaanan natin na Lagaslas. Ang 70 na to. Dati daw wala ito dahil nga daw may gumuho, nagkaroon na ng panibagong rapid. Nakasampa ulit sa tubo yung ating bangka. Hinihila lang nila. Yan, si Kuya humihila. Tapos si Kuya Joking naman yung tumutulak sa likod. Pagkatapos po nating pagdaanan yung 17 Lagaslas, ito narating na natin yung mismong pinakadaungan ng bangka dito po sa Pagsanhan Falls. Kailangan pa nating lumakad mula rito hanggang doon para mapuntahan natin yung mismong falls. Ito yung mga dadaanan natin, mga naglalakihang bato sa bawat gilid. Pero okay din naman kasi maayos yung lalakaran natin papunta roon sa waterfalls. At eto na. Bubukad na sa inyo ang isa sa kilalang tourist spot o waterfalls dito sa Laguna. At ito nga po ang Pagsanhan Waterfalls. Ito ang Pagsanhan Cavinti Falls. Kilala rin sa tawag na Magdafeu Falls sa lokal na alamat. Ang tanyag na talon na ito sa Pilipinas ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Ang talon ay may taas na humigit kumulang 71 metro o 300 talampakan. Napapaligiran nito ng luntiang kagubatan na siyang nagbibigay ng malamig at preskong hangin. Kilala na ang talon bilang isang destinasyon para sa mga turista simula pa noong panahon ng mga Amerikano.
Ang biyahe papunta sa Talon ay nagiging bahagi na ng kultura at turismo ng Laguna. Maliban sa shooting the rapids, maaari ding subukan ng mga bisita ang paglangoy sa natural na pool sa ilalim ng Talon. Pagpunta sa likod ng Talon sa Devil's Cave sa pamamagitan ng bamboo raft. Ang pagbisita sa Pagsanhan Falls o Cavinti Falls ay isang natatanging karanasan na magbibigay ng kakaibang saya at pagkamangha sa sinumang makakakita nito. Halos mga foreigners yung mga nakikita natin dito na nakasabayan natin. Tingnan nyo naman yung bagsak ng Pagsanghan Falls. Ang lakas. Hindi siya kataasan, pero yung taglay niyang ganda talagang kakaiba dahil lumalabas yung tubig doon sa gitna ng mga cliff ng bundok. Diyan sa mismong Pagsanghan Falls, pwede tayong idaan dyan ng ating bangkero. Kasama yan sa babayaran nyo. And then pwede tayong dumiretso papasok doon. Pupuntahan naman natin yung tinatawag nilang Devil's Cave. Nasakay na tayo ngayon sa balsa. Ito yung mga kasama natin doon. Yan sila kuya. Alright. Sila din yung mga kasama nyo kapag pupunta kayo rito sa Pagsanghan Falls. Yan sila kuya. Hello po. Yung magigiting natin na mga tagahili ng balsa dito sa Pagsanghan. Palapit na tayo ng palapit. Hindi ko lang alam kung naririnig ninyo yung audio ko. Wala tayong mic. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mic dito, masisira. Woo! Solid! Pagsanghan Falls! Woo! Dito na tayo sa loob ng waterfall. Ayan. Oh. Ah. Woo! Andito na tayo ngayon sa Devil's Cave, yung mismong pinakalikod ng Pagsanghan Falls. Yan, makikita ninyo sa likod ko ang Devil's Cave, yan. Subukan pa natin lumapit doon sa mismong pinaka Pagsanghan Falls. Yan. Ang lamig ng tubig! Sobrang lakas ng hangin. Ang lakas ng bagsak ng tubig dito. Kapag umarap ka sa mismong falls, mahirap ang makadilat. Merong pwesto rito na pwede tayong maupo habang pinagmamasdan natin yung bagsak ng tubig ng Pagsanghan Falls. Hindi naman ganoon kalalim yung tubig dito sa mismong pinakaloob ng kuweba, yung pinaka-Devil's Cave. Kaya makakaligo kayo dito. Pero siguraduhin nyo pa rin na may suot kayo na life vest para safe tayo, no? At magsuot pa rin tayo ng helmet. Dahil nandito tayo sa loob ng kuweba, hindi natin alam, baka mayroong malagdag na mga maliliit na bato para maiwasan din tayong masaktan. Nakamulatan na ng tao na kahit kami na hindi mga taga rito na ang Pagsanghan Falls ay tinatawag na Pagsanghan Falls. So kuya, joking, ano po ba ang katotohanan sa issue na to na ang Pagsanghan Falls, ang pangalan talaga niya ay Cavinti Waterfalls? Nabansagan nga alam kong Pagsanghan Falls dahil nagmumula mismo ang boat ride sa mismong bayan ng Pagsanghan. Sa panahon ngayon, hindi naman natin masasabi na pag-aari ng bayan ng Pagsanghan ang Pagsanghan Falls dahil ito ay nasasakupan ng bayan ng Cavinti. Ang bayan po ng Pagsanghan at Cavinti Falls ay iniingatan naming mga bangkero. Yon. Para po ang turista dito sa amin sa Laguna, dahil nabansagan pong tourist capital ng Laguna ang Pagsanghan,
iniingatan po namin ang lugar. Kaya po mapapagsangan o kabinti man yan, ang waterfalls, lahat po ng mga taga rito sa amin nasasakupan ay nagpapasalamat dahil meron kaming talon na katulad ng Pagsangan Falls o Kabinti Falls. Dito po kami nabubuhay lahat. It really makes me wonder